Kumusta mahal na mga mangangalakal? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga indicator ng kumpanyang pinag-aralan. Susuriin namin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya at Renew Int Year, ticker, EAV. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Hunyo 26, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya at Renew Inc., nabibilang sa subkategory. Retail Prom, 46 na kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 8-10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 0.8 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa kabuuan, nakikita natin na ang average na marka para sa stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 8 puntos at Renew Int Year. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya at Renew Int Year at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya at Renew Int Year nagpakita ng dynamics na 42.8%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory, minus 3.2%. Market capitalization ng kumpanya at Renew Inc. nagkakahalaga ng $0.42 bilyon. Na may market capitalization na $285 bilyon, ang subkategory ay. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.3 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $56 bilyong. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi at Renew Int Year sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.147%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.54%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang organisasyong nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na $0.03 bilyon. Ang mga ratio ng utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 0% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 23.9, na may average sa subkategory na 31.4. Market price to earnings ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, good, 1 point. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $18 milyon. Inaasahang magiging $67 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.2. Average sa subkategory 1. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay $2,400 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $4,160 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 punto. Ang marginality ay 0.7% na may average na 3% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.1%. Na 35% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay $201,000.
At para sa subkategory $271,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $8.4,000 na may average para sa subkategory na $8,600. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $1,145,000 sa subkategory na $283,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 0% na may average para sa subkategory na 6.6%. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 72% para sa kumpanya at Renew Inc. Sa subkategory, ang RC level, 14 na, ay 50%. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $3.2. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $5.02. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya at Renew Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Bukas na kalakalan sa pagtaas sa presyong $3.1 bawat bahagi. Ang order ay bukas dahil ang kumpanya ay may sapat na mataas na rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 4.67. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.71. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hulyo 26, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, LLC ay magiging isang balansing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.